Buwan-buwan na lang ba kayong nakukonsume sa mataas na bayarin sa kuryente? May solusyon po dyan pero kakailanganin lang ng puhunan. Ibandila mo, Pinky Web. Sa 200 square meter lot, nakatayo ang bahay ni Pamela Ko. Ilang taon na rin siyang umaaray sa mataas na bayarin sa kuryente. Kaya noong Hunyo, nagdesisyon siyang gumamit ng solar energy. 4 na solar panel ang kinabit sa kanyang bubong sa halagang 220,000 pesos. Pinag-aralan namin na sense na bawat appliance na ginagamit namin, binasa muna namin kung ilang watts. Then add it up in the daytime, ito yung madalas na ginagamit. So doon namin naisip na 1.2 kilowatts yung gagamitin. Ngayon mula umaga hanggang hapon, hindi na bumibili ng kuryente sa Meralco si Pamela para sa paggamit ng kanilang electric fan, ilaw, TV, rice cooker, pagpaplansya, maging ang 2 refrigerator na malaki ang konsumo sa kuryente, libre na rin. Ayon kay Pamela, nakatipid sila kada buwan ng halos 3,500 pesos dahil sa gabi na lang sila bumibili ng kuryente sa Meralco. Yung 220,000 na ginastos ko for the solar, kapag nilagay ko siya sa bank, it doesn't give me 3,500 interest per month. Meron ring gadget na nakakabit sa bahay ni Pamela para ma-monitor ang nakukuha nilang kuryente mula sa kanilang solar panels. Ayon kay Glenn Tong, isa sa mga nagsusupply ng solar panels sa bansa, malaking tulong ang solar panels dahil madalas maaraw sa Pilipinas. Pag maaraw siya, usually it will generate more power. Sometimes kapag cloudy siya, it can also generate more power basta may light. Inaasahang tatagal ng 25 years sa full capacity ang solar panels, kaya't mahalagang may warranty ang mga ito. Matapos ang 25 years, gagana pa rin, pero nasa 80 to 85% ang kapasidad nito. May payo rin ng Department of Trade and Industry sa mga may balak lumipat sa solar energy. Siguraduhin lamang na properly installed at saka bago po tayo magbayad ng kumpleto, yung pong umaandar. Sa iba pang katanungan o problema hinggil sa solar panels, maaaring tumawag sa DTI hotline. Pinky Web, ABS-CBN News.